Hinamak na manugang. Kabanata 836. Bagamat alam niyang si Qin Yihai ang nasa likod ng lahat ng ito, hindi niya ito mailantad sa lugar ng walang anumang ebidensya. Kung nabigo siyang tapusin ang mga pinggan bago ang mapalad na oras, maaari lamang niyang ituring ito bilang forfeiting. Si Qin Yue ay malungkot na halos umiyak, para mapasaya ang kanyang lolo, halos isang buwan siyang nag-train ng husto at sa huli ay nabigo pa rin siya. Sa sandaling ito, kinuha ni Alex Dixon ang spatula at mahinang sinabi, "Hayaan mo akong gawin ito." Ikaw, si Qin Yue ay nasa mababang mood, umiling siya at sinabing, "Alam kong mayroon kang mahusay na kasanayan sa pagluluto, ngunit ngayon ay wala ka pang mga sangkap, paano mo ito magagawa? Minsan, hindi mo naman kailangan ng mga sangkap para makagawa ng masasarap na pagkain." Nakangiting sabi ni Alex Dixon habang nakataas ang manggas at inilabas ang seafood mula sa ice bucket. Dumampot siya ng kutsilyo at inihagis sa hangin, pagkatapos ay nagtapon siya ng ilang bawang. Umikot ang kutsilyo sa hangin at pinutol ang bawang, nahulog ito sa chopping board ng maayos. Napuno ng hiyawan ang buong bulwagan. Ang pamamaraan ng kutsilyo na ito ay napakalakas. Tinakpan ni Qin Yue ang kanyang bibig gamit ang dalawang kamay at natigilan din. Sa gulat na mga mata ng karamihan, mahinaong hinawakan ni Alex Dixon ang kutsilyo at mabilis na pinutol ang seafood. Ang kanyang pamamaraan ng kutsilyo ay napakabilis, sa isang kislap ng kutsilyo, ang seafood ay naging manipis na hiwa na mas manipis pa sa papel. Ang magandang saber technique na ito ay nagpadala ng nalampasan sina Qin Yihai at O. Henry na nasa tabi niya. Ang makita lang si Alex Dixon na gumamit ng saber ay isang uri ng kasiyahan. "Diyos ko, saan mo natutunan ang saber technique?" Nagulat si Qin Yue. Hindi man lang inangat ni Alex Dixon ang kanyang ulo, casual niyang kinuha ang pampalasa at inihagis sa kaldero. "Natutunan ko sa ibang bansa, nasa dagat. Noong nakaraan, kapag sila ni Hanyon ay nasa foreign ministry, madalas silang lumutang sa dagat upang magsagawa ng mga misyon. Ang mga lugar na kanilang pinuntahan ay pawang mga tigang na lupain, at walang anumang palatandaan ng mga ito. Kung gusto niyang kumain, siya na lang ang makakapag-ayos, at makakain kung ano ang mayroon siya." Ang mga lokal na dayuhang mangingisda, sa paglipas ng mga taon, ay nagpraktis din ng pagluluto ng pagkaing dagat. Gaano man kababa ang pagkaing dagat, maaari pa rin itong lutuin sa masarap na pagkain. Nang makitang kumukuha ng black seasoning si Alex Dixon at pinaghalo, halos lumuwa ang eyeballs ni Qin Yue. "Ano nga ulit ito? Malamang pagkatapos mong kumain ito mamaya." Mabilis ang pamamaraan ni Alex Dixon, nagpaputok siya at inihagis ang mga sangkap, pagkatapos ay isinara niya ang takip ng malakas at masayang tumingin sa oras. 3 minutes, tama na. Sa loob ng 2 minuto, nakita na niya ang seafood sa napakabilis na paraan at inihagis ito sa kaldero para maluto. Nakatawag din ng atensyon ng mga tao sa ibaba ng stage. Ngunit nang makita nilang si Alex Dixon ay casual na kumukuha ng isang malaking halaga ng pampalasa at itinapon ito sa kaldero na parang kumukuha ng gamot, agad silang napangiwi. Bagamat hindi naman masama ang kanyang husay sa kutsilyo, kung siya ay random na naghagis ng panempla na tulad nito, maaari bang kainin ang pagkaing ginawa niya? Anong ibinato niya? Hindi ko lang nakita ng malinaw. Hindi naman pwedeng lason, di ba? Nakita ko siyang kumuha ng isang dakot na damo at itinapon sa kaldero. Hindi ako maglakas loob na kumain ng ganitong bagay. Habang nag-uusap ang mga tao, natapos na ni Qin Yihai ang pagluluto, inihain ng waiter ang mga pinggan sa isang pinong pilak na plato at dinala ito sa harap ng mga matatanda ng pamilya Qin. Ang bawat ulam ay may iba't ibang kulay at lasa. Hindi lamang ito kat-anji-tangi tulad ng isang gawa ng sining, ngunit ang halimuyak ay sinalakay din ang mga butas ng ilong. Kumagat si Old Man Qin, ipinikit ang kanyang mga mata, at nilinggan ito ng ilang segundo, pagkatapos noon, iminulat niya ang kanyang mga mata at bumuntong hininga. "Ang sarap talaga," nakahinga ng maluwag si Qin Yihai at nakangiting sinabi, "Old Master, kung isa sa alang-alang na ang iyong mga ngipin ay hindi maganda, espesyal na pinili ko ang pinakamalambot, ang baka, at natunaw sa sandaling ito ay pumasok sa aking bibig, hahayaan kitang tikman ang masarap na karne ng baka at gawin itong comfortable para sa iyo na matuno ito."
Yihai, anak ka pa rin, bumantong hininga si Old Man Chin at sinabing, hindi ko akalain na maaalala mo pa rin pala ang paborito kong kainin noon ay karne ng baka, buti na lang lumuwag ang ngipin ko sa nakalipas na dekada, matagal na akong nakakain nito. Ang mga elder ng Chin family na nasa tabi niya ay tuma-NGO rin habang kumakain. Masarap pa rin ang mga pagkaing niluto ni Yihai, at nagkakasundo din sila ng katawan ng matandang master. Sa mga tuntunin ng pagiging anak, si Yihai ay nasa puso pa rin. Masyadong masarap ang ulam na ito, mas masarap pa ito kaysa sa mga pagkaing niluto ng mga chef sa bahay. Karapat-dapat din itong si Yihai na mag-aral ng buong puso kay Master O Hengli, ito ay dahil masaya siya para kay Old Man Chin. Sunod-sunod na pinuri ng mga tao si Chin Yihai. Napangiti din si Chin Yihai at Tuma NGO na may katamtamang ekspresyon. 5% ng mga bahagi ng Chin Group ang hindi niya pinakagusto. Ang layunin niya ay makuha ang Family Seal Jade Pendant at gamitin ito bilang dahilan para mabawi ang posisyon ng Patriarch. Ang katawan ng matandang Chin ay hindi magpapatuloy at ang kanyang mga anak ay katamtaman, hindi nila kayang pasanin ang responsibilidad at ang tanging maaaring magmana ng negosyo ng pamilya, itong iilang apo lang. Sa kanila, si Chin Yue ang pinaka may kakayahan at pinakasikat. Dagdag pa, nagkaroon ng malapit na relasyon si Chin Yue kay So Ching-cheng. Maraming tao ng Chin clan ang umaasa na siya ay nagtagumpay sa patriarch na posisyon at patuloy na umakyat sa hita ng So clan upang itaguyod ang Chin clan. Gayunpaman, kahit na may ganitong pag-asa ang Chin clan, hindi interesado si Chin Yue, ayaw niyang kunin ang posisyon ng patriarch. Inaasahan lang niyang manatili sa So Clan Group at tulungan ang kanyang matalik na kaibigan na si Su Ching-cheng na gawing numero unong negosyo ang So Clan Group. Bukod dito, nanatili siya sa So Clan Group sa loob ng maraming taon, masasabing nagtulungan silang dalawa sa pagbuo ng So Clan Group, ayaw sumuko ni Chin Yue. Tiningnan ng host ang oras at nakangiting sinabi, ngayon na ang oras, kung hindi pa rin natatapos ni Miss Chin ang mga pinggan, para hindi maantala ang pagdiriwang ng kaarawan ng matandang master, sisimulan muna natin ang handaan. Handa na, isang mahinang boses ang humarang sa host. Binuksan ni Alex Dixon ang takip at sinandok ang lugaw sa isang maliit na mangkok. Sa sandaling binuksan niya ang takip, isang banayad na halimuyak na panggamot ang agad na bumalot sa kanyang mga butas ng ilong. Anong amoy? Bakit amoy gamot? Malas talaga ito. Si Old Master talaga ang nagtimpla ng gamot sa kanyang birthday banquet, isn't this cursing Old Master. Ang buong bulwagan ay napuno ng mahinang amoy ng halamang gamot. Lahat ng miyembro ng Chin family ay nakasimangot at tinuro ang matandang master. Ang ilang elder ng Chin family ay hindi rin masaya, kahit gaano pa kahusay ang pagpipigil sa sarili ni Old Man Chin, nakaramdam pa rin siya ng kalungkutan sa sandaling ito. Ang kanyang ika-80 kaarawan ay malapit nang matapos ang taon, at ang nakikitang bawal ay gamot at sakit. Gayunpaman, si Alex Dixon ay nagtitimpla ng gamot sa kanyang piging sa kaarawan, ito ay hindi kanais-nais. Alex Dixon, anong seafood porridge ang ginawa mo? Bakit amoy gamot? Hindi maiwasang magtanong ni Chin Yue. Napangiti si Alex Dixon habang sumasandok ng lugaw, nakita ko na ang mga rekado ay may purple na so, astragalus, pipino, white surgery, at iba pa, may nahuli ako sa daan at ginawa itong lugaw na panggamot at seafood. Ito, saglit na hindi alam ni Chin Yue kung ano ang sasabihin. Sinabi niya na ito ay gamot, at ito ay medicinal cuisine, masasabing congee ito, pero nagbibigay din ito ng amoy ng gamot. Sa sandaling ito, sumigaw si Chin Yihai na may madilim na mukha, Alex Dixon, ang matandang master ay wala sa mabuting kalusugan, kadalasan, may mga dalubhasang doktor na namamahala sa pagkain at inumin ng gamot, hindi ka maaaring uminom ng anumang gamot, na hindi alam ang pinagmulan. Binigyang diin niya ang mga salitang hindi kilalang pinagmulan, isang elder ng Chin family ang tumayo at nakasimangot na sinabi, hindi nararapat na lumabas ang gamot sa piging ng kaarawan, mas mabuting mag-withdraw. Sa gitna ng mga talakayan, mahinaong sinabi ni Alex Dixon, karaniwang ginagamit ang mga gamot na Chino na ginagamit ko para sa pagstuwang ng sopas, masasabi ring sangkap ang mga ito, at saka, naihanda na ang lugaw, kahit ano pa, man, gagawa tayo ng conclusion pagkatapos. Sino bang gustong uminom ng lugaw mo? Malamig na sumangot si Chin Yihai at sinulyapan ang dilaw na lugaw.
Panunuya niyang sinabi, maaaring kainin ang bagay na ito, kung may nangyaring masama dito, kaya mo bang pasanin ang responsibilidad? Umubo si Old Man Chin at sinabi, ito rin ang pagiging anak ni Yue, itaas mo. Habang nagsasalita siya, hindi niya binanggit si Alex Dixon. Gusto siyang pigilan ng mga elder ng Chin family, ngunit kinawayan ni Old Man Chin ang kanyang kamay at sinenyasan ang waiter na dalhin ang lugaw. Ano man ang mangyari, si Chin Yue ay ang kanyang nagpadalang apo, sa harap ng buong pamilya ni Chin, hindi niya ibibigay ang mukha nito. Gayunpaman, hindi pinansin ni Old Man Chin si Alex Dixon, malamang, kasalanan niya ang lahat ng pangyayaring ito. Nang dinala ng waiter ang lugaw sa kanila, ang ilang matatanda ng Chin family ay nagwagayway ng kanilang mga kamay at kumakain. Saglit na nag-alinlangan si Old Man Chin, maingat niyang sinandok ang isang maliit na subo at inilagay sa kanyang bibig. Natahimik ang buong hall, daan-daang mata ang nakita sa kanya. Ito ang patriarch ng Chin clan, hindi niya dapat hayaang mangyari sa kanya. Malamig na sinabi ni Chin Yihai mula sa gilid, Alex Dixon, wala kang inilagay na bagay na hindi dapat nasa sinigang, tama ba? Kung may mangyari kay Old Master, huwag mo nang isipin ang pag-alis dito. Ang pangungusap na ito ay nagpasikip sa puso ni Chin Yue. Ang mga sangkap ay binago, malinaw na ginawa sila ni Chin Yihai, kung nalason niya ang mga sangkap, hindi ba ito makakasama sa kanyang lolo? Habang iniisip ito ni Chin Yue, lalo siyang kinakabahan, hindi niya napigil ang humakbang pasulong at pigilan siya, lolo, huwag ka nang uminom. Bago pa siya matapos magsalita, biglang nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki Chin, nanginginig ang katawan niya at nanlamig ang buong katawan niya. Old Master, anong problema? Agad na naglakad si Chin Yihai, masama ka ba sa isang lugar? Ang mga elder ng Chin family na nakatayo sa tabi niya ay namutla din sa takot, mabilis silang pumunta sa harapan at nagtanong. Ang isa sa mga elder ng Chin family ay sumigaw pa sa malamig na boses, agad na bantayan ng lalaking ito na may apelyidong Dixon huwag siyang hayaang makatakas. Biglang nagpakawala si Old Man Chin ng mahabang buntong hininga ng kasiyahan. Ang sarap talaga ng sinigang na ito. Habang nagsasalita siya, itinulak niya si Chin Yihai sa tabi at naiinip na kinuha ang mangkok ng lugaw, hindi man lang siya gumamit ng kutsara at sabay-sabay na uminom. Natigilan ang buong crowd sa hall, nagpakita rin si Chin Yihai ng hindi makapaniwalang hitsura, hindi na siya tuluyang makabalik sa kanyang katinoan. Isa pang mangkok, kinuha ni Old Man Chin ang walang laman na mangkok at iniabot ito sa harap ng waiter na puno ng kasiyahan ang mukha. Ganun ba talaga ang sarap? May kaina-hinalang tanong ng isang elder ng Chin family, hindi niya maiwasang kumuha ng mangkok at maingat na tikman ito. Sa sandaling pumasok ang lugaw sa kanyang bibig, ang mga mag-aaral ng elder ng Chin family ay biglang lumiit, para siyang umakyat upang maging isang walang kamatayan, at ang kanyang mukha ay puno ng mga matako. Ano ang gawa nito? Hindi kaya't nakakain ako ng walang kamatayang pagkain. Laking gulat ni Chin Yihai na ang kanyang kaluluwa ay umalis sa kanyang katawan, agad niyang tanong, ikalimang tiyo, mas masarap pa ang lugaw na ito kaysa sa aking top-grade beef. Oo naman, kaagad, ang fifth uncle ng Chin clan ay nagsabi ng determinado at desidido, habang nagsasalita, itinulak niya sa gilid ang hindi natapos na karne at walang pag-aalinlangan na dinampot ang mangkok ng lugaw, wala siyang pakialam sa pag-aapoy ng kanyang bibig habang inubos niya ang lugaw sa isang hininga. Pagkatapos, ipinikit niya ang kanyang mga mata at nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Nang makita nila si Old Man Chin at ang fifth uncle ng Chin clan na naglalaban para uminom ng lugaw, ang buong pulutong sa hall ay kumulo. Nagulat si Chin Yue kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig, hindi niya akalain na magiging ganito kakulay ang sinigang na ginawa ni Alex Dixon. Sa pag-iisip na subukan ito, mabilis na naglakad si Chin Yue sa gilid ng mesa ng pagluluto at sumandok ng maliit na subo sa kanyang bibig. Sa isang iglap, isang hindi maipaliwanag na kasalanan ang sumunggab sa kanyang panlasa. Ang halimuyak ng kanin sa kanyang bibig, kasama ang banayad na lasa ng gamot, ay pinagsama ang pagiging bago ng pagkaing dagat at naging komplikado at naging simple, para bang nahanap na niya ang mga alaala ng kanyang kabataan, at tila muling lumitaw sa kanyang mga mata ang sarap na natikman niya noong bata pa siya. Sobrang sarap, hindi mapigilan ni Chin Yue na ibuka ang kanyang bibig, hindi napigilan ang kanyang pulso na sumandok muli sa kaldero.
Nagkagulo ang mga manunood, ang mga elder ng Chin family ay nag-aagawan sa pag-inom ng sinigang, wala man lang silang oras para mag-usap. Ang matandang lalaki na si Chin ay talagang uminom ng 3 magkakasunod na mangkok, kung hindi lang dahil sa takot ang bodyguard na hawakan at pinigilan siya, kailangan pa niyang inumin ang pang-4 na mangkok. Nang muling magsandok si Chin Yue, wala nang laman ang kaldero. Ang palayok na puno ng panggamot na pagkain at sinigang na pagkaing dagat ay tuluyang inagaw. Hawak pa rin ni Fifth Uncle Chin ang kaldero habang sinasalok niya ang huling piraso ng sopas sa ilalim ng kaldero. Alex, paano ka nakagawa ng ganyang masarap na lugaw? Si Chin Yue ay labis na nabigla at hindi napigil ang lunukin ng kanyang laway, siya ay hindi sapat na lasing. Hinawakan din ni Old Man Chin ang kanyang saklay at bumuntong hininga. Alex Dixon, sinong chef ang natutong magluto? Ito lang ang pinakamasarap na pagkain na nakain ko sa buong buhay ko. Sa gitna ng paggulo, mukhang kalmado pa rin si Alex Dixon at sinabing, Old Master, ginagawa ko lang ang pagkain na pinakakailangan ng katawan ayon sa pangangailangan ng tao at sa pananaw ng TCM, kapag natanggap ng utak ang signal, natural na ito, masarap ang pakiramdam. Ayon sa teorya ng gamot ng tao, ang dahilan kung bakit naramdaman ng tao na masarap ang pagkain ay dahil sa pakiramdam ng tao na ito ay masarap, ang dahilan ay mayroong ilang mga sel sa utak na maaaring maglabas ng dopamine. At ang dopamine ay isang mahalagang kemikal na nagpapasaya at nagpapasaya sa mga tao. Ang pagkain ay maaaring magpasaya at masiyahan sa mga tao, hanggat natutugunan ang kondisyong ito, makakagawa ng masasarap na pagkain. Ginamit ni Alex Dixon ang mga nakapagpapagaling na katangian ng gamot upang pasiglahin ang kanyang panlasa, pagpapadala ng kanyang damdamin sa kanyang selula ng utak, na ginagawa ang kanyang mga selula ng utak ay naglalabas ng dopamine, kaya, naramdaman niyang napakasarap ng sinigang na seafood na ito. Ang ilang mga internasyonal na ilegal na droga ay nakakahumaling sa mga tao at gumagamit ng ganitong uri ng pharmacology, gayunpaman, pinasigla ng mga ilegal na gamot na ito ang lakas ng dopamine hanggang sa 100 beses, na nagdulot ng pinsala sa katawan ng tao. Gayunpaman, hindi alam ni Alex Dixon kung paano magluto ng sinigang na seafood, higit pa rito, makakatulong ito upang neutralisahin ang qi at mapangalagaan ang yin at mapangalagaan ang yang, na lubhang kapaki-pakinabang sa katawan ng tao. Sa oras na ito, biglang sumigaw si Fifth Uncle Chin, kakaiba. Pagkatapos kainin itong seafood porridge, bumuti na ang espiritu ko, at hindi na sumasakit ang ulo ko. Nang marinig ang kanyang mga salita, may napansin ding kakaiba ang iba pang mga elder ng Chin family. Tama, nawala ang basa at masakit kong mga binti. Nakakamangha talaga itong sinigang na seafood, naka-recover na talaga ang tinnitus ko. Hindi pwede, nawala talaga ang mga sintomas ng paninikip ng dibdib ko. Nagulat ang ilang matatanda ng pamilya Chin. Tuwang-tuwa rin si Old Man Chin kaya hindi niya maisara ang kanyang bibig, ang kanyang espiritu ay bumuti ng husto, kaya niyang tumayo nang hindi ginagamit ang kanyang tungkod. Alex Dixon, anong klaseng sangkap ng gamot ang ginamit mo para sa sinigang na gamot na ito? Nakakapagpagaling talaga ito ng mga karamdaman? Maaari mo bang isulat sa akin ang race eta? Kahit gaano kalaki ang IBID mo, hindi ito magiging problema. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, Old Master, today is your birthday banquet, I didn't bring any important gifts. Take this nourishing medicinal porridge bilang regalo para sa iyo. Isusulat ko ang race eta kay Yue mamaya. Maaari mo itong pakuluan, sa anumang oras lalagyan muli ang iyong qi at dugo ito ay magiging kapaki-pakinabang sa iyong katawan. Okay, magaling, masayang tuma-NGO si Old Man Chin, at pinuri rin siya ng mga elder ng Chin family. Yue, saan mo inimbitahan itong chef na ito? Ang galing nito. Ang iyong kaibigan ay hindi lamang mahusay na mga kasanayan sa pagluluto, ngunit mayroon ding mahusay na mga kasanayan sa medikal. Maalalahanin talaga si Yue, hindi lang masarap na lugaw ang ginawa niya, kundi pinagamot din niya kami sa pamamagitan ng medicinal food. Kabanata 828 Naglakad si Alex Dixon at nakita ang isang maliit na figura na nakasuot ng salaming pang-araw at isang headscarf na nakapalibot sa karamihan. May 2 security guard ng kumpanya sa gilid, sinusubukan ang kanilang makakaya upang mapanatili ang kaayusan. Nang makita siyang lumakad, ang mga figura ay nagmamadaling lumabas sa karamihan at tumakbo sa kanyang tabi, na bumubulong sa mahinang boses.
Kuya Alex, hindi ko maintindihan, malinaw na nakasuot siya ng sarap pang-araw, ngunit nakilala pa rin siya. Ngumiti si Alex Dixon at umiling, sinabing, ang logo sa mukha mo ay halata, syempre makikilala mo ito. Ang simbolo na binanggit niya ay isang wine red beauty mark sa baba ni Ruan Lingzo. Ang beauty mark na ito ay maaaring ituring na kanyang espesyalidad, kapag pinare sa kanyang maputi na balat, para itong coral, ang sinumang nakakita sa kanya ay magkakaroon ng malalim na impresyon sa taling ito. Kaya naman, kahit na nakasuot ng sunglass si Ruan Lingzo, nakilala pa rin siya ng mga tao sa kumpanya sa isang sulyap. Wala talagang paraan, bamantong hininga si Ruan Lingzo. Nakita ni Alex Dixon na par-ami ng par-ami ang mga tao sa paligid at natatakot siyang magdulot ng gulo. Kaya sinabi niya, una na tayo, ihahatid kita sa opisina ni President Jiang. Tuma NGO si Ruan Lingzo at sinundan siya sa elevator. Ngayon, ibinaba niya ang paunawa at tumakbong mag-isa, hindi niya inaasahan na makikilala pa siya. Sa opisina, nakita ni Jiang Shuela si Ruan Lingzo na pumasok at natigilan sandali, pagkatapos, magalang niyang inilahad ang kanyang kamay. Hello, Jiang Shuela, I really didn't expect na si Miss Ruan ay darating ng ganito kabilis, akala ko babalik ka kapag may time ka. Tanong din ni Alex Dixon, I heard from your manager that the schedule is full, right? Did you reject the notice when you came over today? Tuma NGO si Ruan Lingzo, pagkatapos ay nagmamadaling umiling at sinabing, orihinal akong nagkaroon ng panayam sa isang reporter ngayon, ngunit ang reporter mula sa media na ito ay lalong tuso, ang ahente ang nagwalis ng pila, hindi ko gustong pumunta para magsimula, kasama. Casual niyang sinabi ito, ngunit malinaw na alam ni Alex Dixon na malamang na tinanggihan niya ang panayam dahil gusto niyang maging tagapagsalita para sa kalusugan ng kumpanya. I'm really sorry. Sa sobrang abala ko ay kinailangan kong magalit si Miss Ruan para lumapit. Tumayo si Jiang Shuili at nakipagkamay sa kanya. Kung ganoon ay huwag na tayong mag-aksaya pa ng oras. Tapusin muna natin ang kontrata. Makalipas ang isang oras, natapos na rin sa wakas ang preliminary endorsement contract. Si Ruan Lingzo ay taimtim na nilagdaan ang kanyang pangalan sa ilalim ng kontrata. Ayon sa kontrata, siya ang magiging tagapagsalita para sa Red Fescue Health Wine ngayong taon, ang endorsement fee na 1 milyon ay ibibigay lahat sa Project Hope sa kanyang pangalan. At saka, kung magpapatuloy siya sa pag-endorso sa susunod na taon, tataas lang ng 1 milyon ang endorsement fee. Ngayon, si Ruan Lingzo ay nagsimula ng magkaroon ng kanilang mga sinasabi sa pamamagitan ng pag-asa sa maraming dalawang babaeng lead ng isang bagong serye. Ang pag-endorso na ito ay maaaring ituring na isa na may pinakamataas na sweldo sa lahat ng kanyang mga anunsyo. Ipinahayag din ni Jiang Shuela ang kanyang pasasalamat sa kanya. Alam din niya kung hindi dahil kay Alex Dixon, tiyak na hindi tatanggapin ni Ruan Lingzo ang advertisement ng pag-endorso ng kumpanya. Pagkalabas ng opisina, muling isinuot ni Ruan Lingzo ang kanyang salaming pang-araw. Kuya Alex, kailangan ko pang lumahok sa isang iba't ibang panayam, kaya hindi ako makikipagpalitan ng kasiyahan sa iyo, ililibre kita ng pagkain sa ibang araw. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, ganyan ka lang, paanong hindi ka magiging sanhi ng sensasyon kapag naglalakad ka sa labas, ibigay mo sa akin ang address, at ihahatid kita doon. Bumilis ang sasakyan sa highway, si Alex Dixon ang kumilos bilang driver at ipinadala si Ruan Lingzo sa lugar ng panayam. Nakipagkwentuhan siya habang nagmamaneho. Naging abala ka sa trabaho kamakailan, tama? Naging abala ako, sabi ni Wang Yao, bamantong hininga din si Ruan Lingzo habang nagsasalita at medyo nababalisa, kahit na wala akong oras para puntahan ka. Ngumiti si Alex Dixon at sinabing, the more work you have, the more it means that you're popular. Tuma NGO si Ruan Lingzo at sinabing, Kuya Alex, pupunta ngayon ang ahente ko sa press conference para magpaliwanag, pwede mo ba akong samahan sa interview mamaya? Walang problema. Sumang-ayon kaagad si Alex Dixon. Pagkatapos ng lahat, pumunta si Ruan Lingzo sa kumpanya para pirmahan ang kontrata sa pag-endorso para sa kanya at itinulak pa ang press conference, paano niya matatanggihan ang ganoong kaliit na bagay. Sa sobrang bilis, huminto ang sasakyan sa entrance ng isang 5-star hotel. Itinaas ni Alex Dixon ang kanyang ulo at tumingin, ano, wala sa set ang audition mo, kundi sa hotel.
Ito ay isang variety show tungkol sa masasarap na pagkain. Nag-i-interview kami ng mga artista, kailangan din naming ipakita ang aming mga kasanayan sa pagluluto, sabi ni Ru Lingzu habang nagmamadaling pumasok. Ang direktor ay hindi lamang nakararanas ng mga kasanayan sa pag-arte at katanyagan, at ito ay lalo na idiniin na ang mga artista ay kailangang pumasa sa pagsusulit sa pagluluto, at kailangan nating ipakita ang ating mga kasanayan sa pagluluto. Mamaya magluluto ako ng kalahating buwan. Kumunat ang noo ni Alex Dixon, wala siyang alam sa entertainment industry, hindi niya inaasahan na magiging ganito kagulo ang mga artista kapag nasa variety show sila. Sorry, natagalan ako. Nagmamadaling tumakbo si Ruan Lingzo sa restaurant at paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa production team. Bagamat mayroon siyang kaunting sabigan sa sandaling ito, kumpara sa A-list big shots, malayo pa rin siya rito. Biglang humarang sa harapan niya ang isang babaeng may heavy makeup at makeup. There's no need to go in, the director has already decided to give me the spot. Saan ka ba nanggaling? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Wang Wanteng, mangyaring tumabi, nanlamig ang magandang mukha ni Ruan Lingzo habang malamig na sinabi, hindi pa ba nagsimula ang pagpili ng papel, anong karapatan mo para magdesisyon? Hindi naiwasang tumingala si Alex Dixon nang marinig ang mga salitang Wang Wanteng. Hindi ba ito ang babaeng bida na gustong i-promote ni Jiang Shuaimang? Hindi niya inaasahan na makakabangga siya rito. Nakita niya na ang taong humaharang sa dinadaanan ni Ruan Lingzo ay isang magandang babae na may curvy figure, nagsuot siya ng makapal na makeup at nakasuot ng masikip na pink na low-cut na damit, halos halata na ang suot niyang damit na ito, at ang buong katawan niya ay nagbuga ng masaganang Chanel perfume. Ito ay talagang isang bola-bola, umiling si Alex Dixon sa kanyang puso, hindi nakakagulat na si Jiang Shuaimang ay sabik na pasayahin siya. Ang ganitong uri ng mapanlinlang na babae ay tiyak na pumatay sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Si Wang Wanteng ay kumikinang ng maliwanag at may malakas na aura, kung ikukumpara sa kanya, ang dalisay na Ruan Lingzo ay halatang natatabunan. Tigilan mo na ang pagpapanggap na puro, humalukip-kip si Wang Wanteng at marahas na nagmura. Sino ang hindi nakakaalam na ikaw, isang maliit na B*TCH, ay isang slutty fox? Napagpasyahan na ako na maging tagapagsalita ng Jiang's Corporation, ngunit napunta ito sa iyong mga kamay. Kung sasabihin mo na hindi mo ginawa, matulog ka sa akin, sinong maniniwala sa iyo? Hindi pa rin niya alam na si Alex Dixon ang boss sa likod ng mga eksena ng joint ventures, kaya nang makita niya si Ruan Lingzo, agad niyang inilabas ang galit sa kanya. Huwag mo akong sir-on, namula ang magandang mukha ni Ruan Lingzo habang galit na sinabi, gusto ng Jiang's Corporation na mag-endorse ako ng mga produkto, desisyon iyon ng kumpanya. Pagkatapos niyang magsalita, ayaw na niyang makipagtalo kay Wang Wanteng at dirdiretsong naglakad. Sa hindi pagkakataon, nang siya ay humakbang pasulong, hinawakan ni Wang Wanteng ang kanyang braso at marahas na kinaladkad siya pabalik. She cursed, hindi mo ba narinig? I told you to get lost. Hayaan mo akong pumasok para sa isang pakikipanayam. Pagpupumiglas ni Ruan Lingzo. Binigyan ako ng director ng role, wag mo nang isipin yun, dilat na dilat ang mga mata ni Wang Wanteng habang siya ay umuungal ng mabangis. Pagkatapos, itinaas niya ang kanyang palad at binigyan siya ng isang pabilog na sampal, akmang sasampalin siya nito. Nakakunot ang noo, sumugod si Alex Dixon at hinawakan ang braso ni Wang Wanteng, pagkatapos, malamig niyang sinabi, umalis ka. Pagkasabi noon ay pinalakas niya ang kanyang mga daliri. Agad na binitawan ni Wang Wanteng ang kanyang kamay at tumili. Nakaramdam siya ng matinding sakit sa kanyang pulso. Nagpapasalamat na tuma-NGO si Ruan Lingzo kay Alex Dixon pagkatapos niyang makatakas. It hurts to death this old lady. Si Wang Wanteng ay nasa sobrang sakit na halos tumulo ang luha sa kanyang mga mata. She fiercely pointed at Alex Dixon's nose and cursed, saan ang galing ang basurang ito? Sinong nagpapasok sa iyo? How dare you touch me? Kilala mo ba kung sino ako? Kabanata 839. Ang pagtunog ng telepono ay nagising kay Alex Dixon mula sa kanyang malalim na pag-iisip. Ang caller ID ay nagpakita ng wife. Agad niyang kinuha ang telepono. Wife, uuwi na ako. Alex, are you on the way? Buti na lang bumalik ka agad. Parang kinakabahan ang boses ni Jane Lewis sa phone. Naging mabagsik ang ekspresyon ni Alex Dixon. Wife, anong nangyari? May dumating para hanapin ka. Anyway, hindi ko maipaliwanag ng malinaw sa phone,
mas mabuting bumalik ka kaagad. Sige, pupunta ako dyan. Nakauwi na ba ang mga magulang mo? Nasaan ang bodyguard? Nandoon silang lahat, nasa tabi ko si Ding Ching, sinasamahan ako. Mabuti naman, pagkasabi noon ni Alex Dixon ay kumunat ang noo niya. Hindi niya alam kung ano ang nangyari, ngunit ito ang unang pagkakataon na narinig niya ang boses ng asawa ng sobrang kaba, bakas sa boses niya ang takot. Gayunpaman, hanggat nananatili si Ding Ching sa tabi ng kanyang asawa, habang ito ay normal sa kasalukuyang sitwasyon. Pero kahit anong mangyari, kailangan niyang magmadaling umuwi para maiwasan ang anumang mangyari. 1,000,000, ibigay mo sa akin ang kotse. Inihagis ni Alex Dixon ang card sa driver at hinayla palabas ang gulat na driver, agad siyang umupo sa driver's seat at pinaandar ito sa pinakamabilis na bilis papunta sa villa. Ang taxi ay nagmamaneho sa bilis ng kidlat sa lahat ng paraan sa mga kalye tulad ng isang iPoipo, na nalampasan ng Ferrari, Maserati, at ilang iba pang mga sports car sa isang hilera. Dahil sa kanyang napakahusay na husay sa pagmamaneho, nabigla ang mga driver sa gilid ng kalsada. F***CK, isang masamang taxi ang nagmamaneho sa bilis ng isang sasakyan, isa lang itong sampal sa mukha. Nakaupo si Chin Yihai sa isang pulang Ferrari, kalalabas lang niya sa birthday banquet at kayakap ang isang internet celebrity na kakahuk niya lang, kasalukuyan siyang umaakyat baba sa kanya. Biglang may dumaan na taxi sa gilid niya, ang maruming tubig na nabalot ng mga gulong ay tumalsik sa kanyang mukha na parang umuulan. Ang babaeng may pulang lambat ay agad na nagpakawala ng nakakapanginig sa mundo. Ang buong katawan ni Chin Yihai ay natatakpan ng maruming tubig, nabuhusan ng maruming tubig ang bagong binili na branded na puting suit, sa sobrang galit niya ay naging berde ang mukha niya. Lalo na nang makita niya ang taxi driver na nag-overload sa sasakyan sa kanyang harapan, iniunat pa nito ang kamay mula sa bintana ng sasakyan at binigyan siya ng middle finger, lalo siyang nagalit. Natigilan si Chin Yihai, nang makita niyang si Alex Dixon talaga ang driver ay agad siyang nagalit, agad niyang tinapakan ang accelerator at umungol ng malakas. Alex Dixon, papatayin kita kapag naabutan kita. Hinawakan ni Alex Dixon ang manibela gamit ang isang kamay at malamig na sumulyap sa rearview mirror. Matagal na niyang nakita ang taong nakaupo sa pulang Ferrari ay si Chin Yihai, sinadya niyang magmaneho sa ibabaw ng hukay ng dumi sa alkantarilla at sinaboy si Chin Yihai. A mere 20 million at gusto pa niyang temperature-lens siya. Ang kaunting pera na ito ay hindi pa sapat para makapag-drive siya ng isang party noon. Mula sa rearview mirror, nakita ni Alex Dixon si Chin Yihai na nagmamaneho ng kotse at naabutan siya. Sa sobrang galit niya para siyang baliw na leon, agad siyang ngumisi at tinapakan ang accelerator. Sa mga tuntunin ng kasanayan sa pagmamaneho, hindi siya natalo sa sinuman. Boom, muling tinapakan ni Alex Dixon ang accelerator. Ang luma at pagod na taxi ay parang dragon na baha, maliksi na lumilipad sa hanay ng mga sasakyan, lumilipad sa paligid. Mahigpit na humabol si Far Isla na nasa likuran niya, biglang may putok na bumangga sa isang puting Toyota. Bang, 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 ilang sasakyan ang nagkabanggaan, at patuloy na umalingaw-ngaw ang matinis na alarma. Tumama ang ulo ni Chin Yihai sa salamin, na naging sanhi ng pagdugo ng kanyang ulo. Tinakpan niya ang kanyang ulo at sumigaw ng malakas, F***CK, 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 F***CK. Nagkibit balikat si Alex Dixon, hinawakan ng manibela, at umikot, lumipad papunta sa kanyang tahanan. ZZZT, nagpreno ang taxi at tuluyang huminto sa harap ng villa. Tumalon si Alex Dixon sa sasakyan at agad na pumasok sa villa. Habang naglalakad siya papunta sa pinto, isang itim na Porsche sa gilid ng kalsada ang bumukas ng pinto at lumabas ang isang tao. Nagdilim ang mukha ni Alex Dixon nang makita ang taong ito, malamig siyang sumigaw, gusto mo pa bang mamatay? Ang taong lumabas ng sasakyan ay si Dixon Rong. Gayunpaman, kumpara sa kanyang dating kayabangan, ang kasalukuyang Dixon Rong ay nakasandal sa saklay at ang kanyang kanang braso ay natatakpan ng makapal na plaster. Inalalayan siya ng isang babaeng bodyguard at tinitigan siya ng may galit sa mga mata. Alex Dixon said in a deep voice, bakit ka pumunta sa bahay ko?
Ang kanyang tono ay malamig at naglalaman ng ginaw. Hindi maiwasang manginig si Dixon Rong nang marinig niya ito at napaatras. Pagkatapos niyang tumayo, tinitigan niya si Alex Dixon ng may galit at sinabing, "Alex Dixon, isang araw mamamatay ka sa aking mga kamay." "Bakit kita tinanong?" Si Alex Dixon ay walang pasensya. Sumigaw siya sa matigas na boses, "Binabalaan kita. Kung gugulo ka na naman sa pamilya ko, hindi ko napipalayan ang braso mo sa susunod, kundi ang buhay mo. Sabihin mo sa akin, nasaan ang asawa ko?" Ang mamamatay tao na aura na kanyang inilabas ay tumakip sa langit at sa lupa. Labis na natakot si Dixon Rong kaya nanlambot ang kanyang mga binti at muntik na siyang matamba. Buti na lang at tinulungan siya ng babaeng bodyguard na nasa tabi niya. Kinagat ni Dixon Rong ang kanyang mga ngipin at mabangis na sinabi, "Ang iyong asawa ay nasa villa kasama ang iyong biyenan at ang iba pa, hindi ko ginalaw ang iyong asawa." "Hehe," malamig na tumawa si Alex Dixon at malamig na sinabi, "Dapat alam mo kung ano ang mangyayari kung magsisinungaling ka sa akin." Galit na galit si Dixon Rong kaya nabaliw siya. Galit na sigaw niya, "Alex Dixon, napilayan mo ang isang braso ko at napatay mo ang marami sa mga bodyguard ko. Tinamaan ka pa ng kidlat sa bahay ko, sa tingin mo ba magiging napakatanga ko para ipadala ang sarili ko sa pintuan ko, para hanapin ang kamatayan?" Ngumuso si Alex Dixon, "Buti naman alam mo kung ano ang makakabuti sa'yo. Baliw ka lang." Nagngangalit si Dixon Rong at sinabing, "Pumunta ako dito dahil sa Green Cloud Construction Company ng asawa mo. May business deal na pinirmahan sa pamilya Zhao. Personal na pumunta rito ang nanay ko para pumirma sa kontrata." Iyon lang, tumaas ang kilay ni Alex Dixon, pero malamig pa rin ang mukha. Galit na sinabi ni Dixon Rong, "Bakit ako magsisinungaling sa'yo? Kung hindi dahil sa pagpipilit ng nanay ko na pumunta, hindi na ako sasama." Siya ay nagdusa at kinasusuklaman si Alex Dixon hanggang sa kaibuturan. Noong gabing yun, dinala ni Alex Dixon ang kanyang mga tauhan at pinasok ang kanyang villa, napilayan ang kanyang braso, at pinagpira-piraso pa ang villa, na ginawa itong isang dagat ng apoy. Hindi makakalimutan ni Dixon Rong ang eksenang ito kahit na siya ay namatay. Kinasusuklaman at kinatatakutan niya si Alex Dixon ngayon, at ayaw niyang makilala. "Oo naman, tuma-NGO si Alex Dixon. Pupunta ako ngayon sa villa para tingnan, kapag nawala ng hibla ng buhok ang asawa ko, ilalagay ko ang ulo mo sa inidoro." Pagkatapos sabihin yon, iniwan ni Alex Dixon si Dixon Rong at pumasok sa villa. Sa likod niya, galit na galit si Dixon Rong kaya naikayam niya ang kanyang mga kamao, namumula ang mata niya. Nais niyang makagat ng isang piraso ng laman sa katawan ni Alex Dixon, kainin ang kanyang dugo, at kainin ang kanyang mga buto. Ngayon siya ay naging isang lumpo, at ang villa ay sumabog. Ang lahat ay salamat kay Alex Dixon na siya ay nakatakas ng may matinding kahirapan. Walang pagpipilian si Dixon Rong kundi manatili sa villa ng kanyang ina at magpagaling. Araw-araw, galit na galit siya kay Alex Dixon. "Alex Dixon, balang araw, mahuhulog ka sa aking mga kamay. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng mamuhay na mas masahol pa sa kamatayan." Ang katawan ni Alex Dixon ay napuno ng layuning patayin. Naglakad siya papunta sa sala at biglang nakarinig ng tawa. "Tita Zhao, you can come whenever you want. Bakit ang dami mong regalo?" Umupo si Helena sa sofa at hindi maisara ang bibig sa kakatawa. Nakasuot ng puting Chanel suit si Zhao Su at ngumiti. "Nabalitaan kong hindi maganda ang pakiramdam ni Pangulong Li Wei's kamakailan at nagpapagaling sa bahay, kaya dinala ko ang kontrata sa aking bahay para pirmahan. Sana hindi kita istorbohin." Hindi. Paano yun?" Todong ngiti si Helena. Pumasok si Alex Dixon na madilim ang mukha, sumulyap siya kay Zhao Su at saka tumingin kay Helena. "Nay, nakalabas ka na sa ospital, naglakas loob ka pa ring sabihin." Nakita ni Helena si Alex Dixon at sa sobrang galit ay gusto niyang sampain, dahil naroon si Zhao Su. Kailangan niyang pigilan ang kanyang galit at kinuha. May kontrata sina Jane at Zhao Corporation, ni Direktor Zhao ang kontrata at pinirmahan nito. Kabanata 804 noong araw na yon, nagdala si Shucho ng gamot sa bahay at hiniling sa kanya na ibigay ito sa kanyang anak na si Jane Lewis. Sa huli, ang tubig ng gamot ay pumasok sa tiyan ni Helena. Sa ospital, naghugas siya ng tiyan at nagsabi ng tubig. Pagkatapos ng ilang araw na paghihirap, pamayat siya ng husto. Ngayon,
Sa wakas ay nakalabas na siya ng ospital pagkatapos ng matinding kahirapan. Alex Dixon, nandito ako para pumirma ng kontrata. Tumayo si Jiao So ng eleganteng at ngumiti. Nagkasundo na kami ng biyenan mo. Napirmahan na rin ang kontrata sa asawa mo. Jiao So, wala akong pakialam kung ano ang layunin mo. Bawal kang pumunta ulit sa bahay ko. Malamig ang boses ni Alex Dixon, at puno ng babala ang mga mata nito. Hindi naintindihan ni Helena, na nasa tabi niya, at mabilis na sinabi, anong kalokohan ang pinagsasabi mo kay Director Jiao? Hindi ka talaga magalang. Alam ni Director Jiao na nagpapagaling si Jane sa bahay at espesyal na inilabas ang kontrata. Ito ang iyong sarili, sa loobin. Pagkatapos sabihin yon, nagmamadali siyang humingi ng tawad kay Jiao Su. Director Jiao, sorry talaga, hindi pa nakikita ng buhay ko ang mundo at palaging kinakabahan. Saway sa kanya ni Helena habang mariing nakilala si Alex Dixon. Itong basura, hindi pa niya naayos ang mga account sa kanya. Ngayon, si Director Jiao ay pumunta sa kanyang bahay dala ang kontrata. Ito ay nagbibigay ng pera sa kanyang anak na babae. Ang basurang ito ay talagang nagtulak sa negosyo palabas. Sa sandaling ito, bumaba si Jane Lewis mula sa itaas. Nakita ni Alex Dixon na ligtas na siya, kaya nakahinga siya ng maluwag. Miss, ayos ka lang ba? Ayos lang ako, umiling si Jane Lewis at mahinang sinabi. Nakita ko lang si Dixon Rong na nakaupo sa kotse sa labas ng pinto. Baka gusto na naman niyang magkagulo? Huwag kang mag-alala, matigas na sabi ni Alex Dixon, mula ngayon, hinding-hindi na maglalakas loob ang babaeng ito na manggulo sa pamilya natin. Habang nagsasalita siya, sinadya niyang tumingin kay Jiao So ng malamig na tingin, puno ng baba ang kanyang mga mata. Nakahinga rin ng maluwag si Jane Lewis, paglabas pa lang niya para magtapon ng basura. Nakita niya si Dixon Rong na nakaupo sa kotse kasama ang mga bodyguard niya at agad na bumalik para tawagan ang asawa. Panahon na, nakangiting sabi ni Jiao So, President Lewis, pinirmahan ko na ang kontrata, kung kailangan mo ng anuman sa darating, tawagan mo ako anumang oras, magkakaroon tayo ng masayang pagtutulungan. Okay, salamat, Director Jiao, dinalaw mo rin ako ng personal, mabilis na sabi ni Jane Lewis. Tumingin si Alex Dixon kay Jiao So na may seryosong mukha. Tila hindi alam ng kanyang asawa at biyenan na ang babaeng ito ay ang kapanganakan ina ni Dixon Rong. Sabi niya, pupunta ako at pupuntahan ko si Director Jiao. Pagkasabi nun ay dumiretso na siya sa pinto. Minsang lumabas siya ng pinto, malamig na sumigaw si Alex Dixon, Jiao So, anong ibig mong sabihin sa pagpunta mo sa bahay ko? Binabalaan kita. Kung maglakas loob kang pakialaman ang pamilya ko, hindi kita mapapatawad. Wala lang, anong kinakabahan ka? Nagbago ang ngiti ni Jiao So. Ngumisi siya, may isa pa akong kinakatakutan na hindi mo alam. Di ba, malapit nang bumagsak ang pamilya Dixon sa numero 1 pamilya sa Yan Capital. Malapit nang mahulog ang pamilya Dixon mo sa altar. Ito ay magiging isang ordinaryong pamilya sa oras na yon, kahit na ang aming pamilya Jiao ay maaaring tumapak sa iyong mga ulo. Pagkatapos sabihin yon, malamig na tumikim si Jiao So, sa tingin mo ba ay maaari kang umasa sa kayamanan ng pamilya Dixon para magpakatanga sa natitirang bahagi ng iyong buhay? Pagkatapos niyang magsalita ay buong pagmamalaki niyang itinaas baba niya, tumalikod at umalis na naka-high heels, napakalamig ng ekspresyon niya. Kapag nabaligtad ang pamilya Dixon, maghihiganti siya para sa braso ng kanyang anak na napilayan ni Alex Dixon. Nagsalubong ang kilay ni Alex Dixon. Magiging ordinaryong pamilya ba ang pamilya Dixon? Ano ang ibig sabihin ni Jiao So dito? Hindi kaya nagpunta siya ngayon dito para gamitin ang kontrata para ipakita ang kanyang kapangyarihan. Si Jiao So ay hindi isang ordinaryong babae. Kung maaari niyang panatilihing cool siya ngayon, tiyak na mayroon siyang isang bagay sa kanyang kamay. Napaisip si Alex Dixon at nagpas siyang tawagan ang kanyang titahin. Si Dixon Shenglan ay kasalukuyang nasa ibang bansa, kasama ang matandang master na wala sa mabuting kalagayan, maraming gamit sa bansa ang pansamantalang ipinaubaya kay Wu upang pamahalaan. Little tita, ngayon lang pumunta sa akin si Jiao Wei at sinabi sa akin na parang may nangyari sa Dixon family, may problema ba talaga sa bahay? Sa kabilang dulo ng telepono, si Dixon Shenglan ay natahimik ng ilang segundo bago siya bumuntong hininga at sinabi, Alex, originally I planned to tell you about this matter after I deal with it myself, but since you already know, hindi ko na itatago sa'yo.
Tama si Jiao Su, sa kasalukuyan, ang pamilya Dixon sa Yan Capital ay nahaharap sa isang krisis sa pamilya. Si Dixon Yulong ay nagtatayo ng isang grupong kumpanya sa ibang bansa. Hindi ko inaasahan na lihim niyang makukuha ang mga bahagi ng Lin's Corporation sa lahat ng mga taon na ito. Marami na siyang naipon sa kasalukuyan. Gusto niyang umalis sa pamilya at kontrolin ang Lin's Corporation. Hehe, sa kanya lang, ngumuso si Alex Dixon at sinabing, imposibleng makuha niya ang lahat ng shares ng Lin's Corporation. Ang Old Master ay mayroong 20% ng shares, ang iba pang 20% ay nasa kamay ni Dixon Shenlan, at ang natitirang 20% ay nasa kanyang sariling mga kamay. Ang natitira ay ipinamahagi sa mga senior elder ng Dixon clan. Kahit palihim na binili ni Dixon Yulong ang shares mula sa ibang bansa, imposibleng makuha niya ang 40% ng shares. Ni Dixon Shenlan, si Dixon Yulong ay mayroon ng 25% ng mga pagbabahagi. Siya ang may hawak ng mga pagbabahagi at humihiling na hatiin ang kaukulang mga ari-arian at sinabi sa grupo. Bukod dito, walang nakakaalam kung anong mga pamamaraan ang kanyang ginamit, ngunit isang dosenang mga elder ng pamilya talaga pumayag siyang makilahok sa pamamahala ng kumpanya bago magising ang matandang master at bigyan siya ng bahagi ng bayad. Imposible, desidido at desididong sabi ni Alex Dixon, at napuno ng galit ang kanyang puso. Hindi niya inaasahan na si Dixon Yulong ay lihim na bubuo ng napakalaking puwersa habang naglalagay ng mga bitag sa ibang bansa. Kapag nakapasok na siya sa kumpanya, tiyak na magiging parang vermin na siya, unti-unti siyang nililigawan ng Lin's Group, at inililipat ang lahat ng asset niya sa sarili niyang kumpanya. Sa oras na yun, talagang matatapos ang Dixon clan. Sa loob, naroon ang salot ng vermin na ito, si Dixon Yulong. Sa labas, mayroon ding hindi mabilang na mga malalakas na kaaway na nakatingin sa kanila ng may pag-iimbot. Ang mga Dixon ay naging pinuno ng 4 na pangunahing pamilya, walang nakakaalam kung gaano karaming mga kaaway ang nagbabantay sa kanila sa labas ng mundo. Kung nagsimula silang maghiwalay mula sa loob, tiyak na sasamantalahin ng mga kaaway na ito ang sitwasyon at aatake sila. Sa oras na yon, kung makipagtulungan sila kay Dixon Yulong mula sa loob, ang Dixon clan ay ganap na mawawasak. Huwag kang mag-alala, mahinaong sabi ni Dixon Shenlan, hindi ko siya hahayaang magtagumpay ng ganoon kadali, nandyan pa rin ako sa kumpanya. Pati na rin ang mga elder ng Dixon family na tapat sa amin ni Old Master, gagawin ko talaga siya ng paraan para mapaalis siya. Huminto siya at bumuntong hininga. Sa panahong ito, naging abala ako sa pakikitungo kay Dixon Yulong. Natatakot ako na ikaw mismo ang mag-ayos ng usapan sa iyong panig. Little tita, naiintindihan ko, sabi ni Alex Dixon sa malalim na boses. Hindi nakakagulat na si Jiao Su ay naglakas loob na pumunta rito at ipakita ang kanyang kapangyarihan. Alam na pala niya na aalisin ni Dixon Yulong ang pagtanggap ng Dixon clan. Bagamat ang Little Tita ay nasa Dixon clan din at namamahala sa tungkulin ng matandang master, napakalaki rin ang impluwensya ni Dixon Yulong sa rehiyon sa ibang bansa. Isa pa, wala siyang ideya kung ano ang background niya sa ngayon. Bihira ang seryosong ekspresyon sa mukha ni Alex Dixon. Sa ngayon, ang Dixon clan ay nahaharap sa panloob at panlabas na mga banta. Si Dixon Yulong ay kasangkot sa pamamahala ng kumpanya. At kung nais niyang gamitin ang mga pinansyal at koneksyon ng mga Dixon, tiyak na mahahanap siya. Kailangan niyang magkaroon ng backup na plano. Buti na lang at mas lumakas ang iilang puwersa na inalagaan niya noon. Oras na para magtipon sila. Agad na tinawagan ni Alex Dixon sina Renan at Wang Lixio. Hiniling niya sa kanila na pumunta kaagad sa Yan Capital at talakayin ng detalyado ang reorganisasyon ng kumpanya. Abangan ang susunod na kabanata.